Hello again everyone! Welcome back to my channel. For today's video, i-review natin yung base model na CR-V diesel tsaka yung middle variant niya na CR-V-S diesel. So dito sa right side, ito yung S variant na LED na yung ilaw niya. Pati yung fog light niya LED na rin. Bale, yung presyo nito, it's 1,858,000 pesos. So ayan yung front grille niya. Same lang sila ng base model na V na 1,688,000 pesos. So yung sa left, yan yung base model, and yung sa right, yun yung middle variant. So tignan yung ilaw nila guys, magkaiba. So projector light yung kay V na base model, and then yung fog light niya, it's still halogen. While the S variant, it's already LED lights. Ayan. And then yung size ng wheels niya magkaiba din, and then yung design. So yung V, it's 17, and then this one is 18. So ayun yung size niya, laki. 235 by 60 R18. So Michelin yung brand no gulong niya. Well, the base model, ito siya. So yung size nito, it's ayun, 235 65 R17. So ayan. So yan siya. So magkaiba. And then sa siding, same lang, may mga chrome accent siya sa side. And then ito lang, yung sa middle variant, meron siyang lane watch camera. Bale, yung base model wala siya. Kasi hindi touchscreen yung monitor niya, unlike nung sa S nga. Touchscreen monitor with navigation, reverse camera. So ayan. So kung medyo may alam ka sa CR-V diesel, papansin mo agad kung base model o middle variant yung kotse, kasi sa mga ilaw nila magkaiba na siya. Pero yung front grille same lang, yung mga ilaw lang talaga sa front yung magkaiba, tsaka yung gulong exterior niya. And then yung camera sa side mirror. So yung ayan yung windshield, wiper. Ito yung sa baba niya. May mudguard sa likod. So ganyan yung sa baba, suspension. And mudguard. Same lang naman sila ni V. Yung cover niya sa baba. So ayan. Ayun pala, Dunlop yung tatak nung tire. Tapos Michelin yung kabila. Tapos yung sa likuran, same, walang difference. May reverse camera din naman kasi itong base model. Kahit base model lang siya, kaso lang maliit nga yung touchscreen niya. Same lang sila sa likod. May third brake light sa spoiler. LED na rin yung tail light. Reflector sa baba. Tapos yung sa taas, ayan. Wala silang sunroof. Yung may sunroof lang yung top variant. Yung top of the line na SX. So ayan. So as you can see sa likod, wala kayong makikita na S variant tsaka V variant. Basta CR-V lang sila na diesel. ID Tech. So ito yung reverse camera niya. Then yung kabila din, same lang. Ayan. So check natin yung sa side door, sa back seat. So, ayan. Meron siyang wooden accent sa likod. Pero plastic lang yan. Parang wooden accent lang siya. Plastic yung texture niya. Doon tayo sa kabila para ma-compare natin yung mga side nila. So, buksan natin yung sa S. Kunin ko lang yung susi. Bali, yung susi pala nung CR-V V na base model, ganito siya, flip key. While the CR-V-S variant, wait lang, hanapin ko lang siya, yan, ganyan siya kasi smart key entry na nga. So ayan, V tsaka S. So ito, pindutin mo ito para bumukas yung susi, and then pindutin mo ulit para i-fold yung susi. Ayan.
And then, ito na yung mga doors sa sidings niya. So, as you can see, chrome yung kay V. And then, ito, wooden accent. Ayan. Ayan yung details niya. Plastic na wood. Tapos ito, plastic din. Ito, leather. Leather din to. Ito yung maganda. Ayan, glossy yung pagka-black niya. Ito, chrome. Then, meron siyang tweeter. Then, speaker pa dyan. Tapos, mga cup holders. So, ayan. And then, yung kay V variant na base model, diesel. Bale, ito siya. So, chrome accent. Ayan. Ayan, itsura niya. So, same texture lang naman sila niyan. Tapos, ito, leather. Ayan. As you can see, wala siyang tweeter. Kasi, pang S lang yun, tsaka SX. So, ayan. So, tweeter. Then, yung leather seat niya. Same lang sila ng texture ng leather seat. Same quality. Kahit base model lang. Then, meron din silang center, armrest, tsaka lagyan ng inumin. Cup holders. So, ayan yung airbag, side curtain. Ito may side curtain siya. Tingnan yung airbags niya. So, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. 10. 10 yung airbags. Tapos, meron siyang power outlet sa likod. USB port. Bale, yung V, wala siyang ganun. Tapos, dual airbags lang to. Sa ano lang siya. Sa harap lang. Ito yung sa center. And console. So, wala siyang charging port dyan. Tapos, wala din siyang side curtain airbags. Pero, same interior. Ayan. So, walang mga side curtain dyan. So, ayan siya. So, ito yung sa lane watch camera. Fuel consumption, city driving, nakaka 18 km per liter, 17 to 18 as per client. Bali, ito palang 3, tatlo na to para mag-lock yung kotse. And then, pag unlock, malapit yung susi. Ayan. Lagay mo lang yung kamay mo doon, mag-unlock. While the V variant, wala siyang ganon. So, manual mong i-lock-unlock using key. Ayan. Pero ang bigat ng door na ito, guys. As in, solid yung door niya. So, check natin ito. S variant. So, ayan. Yung sa side niya, ayan. So, S variant to, guys, ha. So, ayan, may power folding. Ayan. Glossy din yung ano niya. Ito na yung si V. V variant na to, guys. Same lang sila. Ayan, chrome lang to. Tapos walang tweeter. Ayan. So, ayan siya. May height adjustment. Yung tire pressure, 30-30. And then, balik tayo kay S variant. So, ayan. So, wooden accent. And then, may tweeter siya sa taas. Ayan. Well, the base model wala. And then, same height adjustment. And then, yung sa gulong, ayan. 33-30 naman to. So, yung interior niya. So, ayan siya. Oops, sorry, magulo. So, on natin yung instrument panel. Ayan, digital na rin lahat. Kamukha lang siya ng base model. Kung paano mo nakita yung panel nito, ganun na ganun din yung mga information ng panel nung base model. Ayan, meron din siyang cruise control, paddle shifter, kahit base model pa siya. Yung head unit lang talaga, ito malaki. 7 inches touchscreen monitor. Ayan. Tapos, ayan yung details ng dashboard. Ayan, ganyan siya. So, lahat ng Honda, pag may cruise control, minimum speed niya is 40 para maset mo siya. Then, meron siyang glossy black dyan. Ayan yung details nung interior ni CR-VS. So, 2018 pa yung model na to. Alam ko maglalabas din sa Honda ng 2019, pero year model lang yung changes. Walang difference sa mga features. Ayan yung sa lane watch camera sa side mirror.
So, ayan. Yung details niya. So, navigation, phone, audio, info, settings. Ayan yung brake hold, handbrake. Ayan, electronic na lahat. Gear selector, power outlet, tas details sa gitna. Tas ito yung mga sakat niya din. So, meron siya HDMI port, USB port, dalawa, tapos power outlet ulit. Yan. Ano to? Pwede siyang CarPlay. Apple CarPlay. Possible siya. So, ayan siya. Then, yung rear view mirror. Then, sa taas, mga ilaw. Ayan, LED. Pati yung base model, ganyan din siya. Yun lang nga, ito meron siyang mirror doon, but yung base model wala siya. So, ayan, pakatignan nyo na yung interior na head unit ni CR-V. Same lang sila ng SX din na variant. So, dual zone yung aircon. Pwede mo adjust yung temperature sa driver tsaka sa passenger. Ayan. 24. So, mas malamig. Ganyan. Then, push start engine. Tapos, ito na si V variant, yung base model na diesel. So, as you can see, same lang yun lang nga, wala siyang push start dito. So, susi. Kahit hindi mo na-press yung brake, mag-start naman yung engine. So, ayan. Same lang sila ng speedometer. Ayan, may cruise control din, tsaka control sa side, paddle shifters. 9-speed pala to. Tapos, ayan details na. So, yung sinasabi ko sa inyo before na tawag doon, yung mileage, yun nga 18 km per liter. Yun yung feedback ng mga client ha. Hindi sa amin nang galing yun. Yung city driving yun, paano pa kaya pag long drive? So, yung head unit niya, 5 inches lang siya. Sobrang liit. Hindi siya touchscreen monitor. So, ayun temperature. Hindi dual zone yung aircon niya. Pero yung engine wise, driving habit, driving comfort, same na same lang, walang difference. So, alisin ko lang yung plastic niya para makita nyo yung details ng mismong head unit ng CR-V diesel. So, ayan siya. So, ito yung 1,688,000 pesos. May promo siya this March lang na 75,000 pesos discount. Kahit anong mode of payment pa yun. So, ayan. So, medical lang mag-Bluetooth, radio, connect mo yung phone mo, mag-sounds ka. Pag may tumawag din mo na sasagutin. Ayan. Yan lang naman. Yung info nung head unit. Pero may reverse camera yan. Diyan nga siya dilitaw. Yung sa reverse camera. So, ayan. Hindi touchscreen. So, mga control sa aircon sa baba. So, ayan siya. Menu, ayan, settings niya, adjust clock, scan, ayan, ito volume sa side. Tapos ito rin, ayan, dito mo nililipat, tapos select mo, pipindutin mo lang sa gitna. Same lang sila ng gear selector, buttons pa din. Ayan, electronic gear, parking brake, brake hold, park, reverse, neutral drive, sports mode, and icon button for traffic. Then meron siya power outlet dyan. Bale, sa lahat ng kotse ni Honda, alam ko ito na lang yung merong auxiliary. Ayan. So, nawawala yung HDMI as you can see. So, USB. Imbis na dalawang USB, yung isa aux. So, ayan. Yung sa mga gustong may auxiliary pa, ayan siya. Si CR-V diesel na lang yung may ganyan sa alam ko. Alam ko yun. Siya na lang yung nakita kong may ganyan. And then, power outlet ulit sa side. So, same size sila. Yung size pala ng CR-V diesel, same size lang din sila nung gas variant. Kaso lang, 5-seater lang yun. Yung gas variant, halos kamukha siya ni S variant na diesel. Yun lang nga, interior, chrome siya. Kung paano yung pagka-chrome nito, ganun din yung chrome accent ni CR-V gas. And then, hindi siya, electronic gear selector. May pa rin siya. Shifting knob. So, LED. Ito yung sinasabi ko, wala na yung mirror dito. Ganyan lang siya. Oops, ang dilim. Ayan. And then, tignan na natin yung mga ilaw. On ko lang yung headlights. So, ayan siya guys. So, LED versus halogen na kulay yellow.
Ito yung sa S variant na 1,858,000 and then this is the 1,688,000 pesos. As you can see, namatay yung ilaw nung LED kasi nga nakaset yan. Dahil hindi naka-on yung engine, pwede mong iset na kunyari after 3 seconds mamamatay na yung headlight, parang hindi ma-discharge yung kotse mo pag naiwan mo naka-on yung headlight. Pero usually naman, kahit pag pinatay mo na yung kotse mo, hindi na mag-on yung mga headlight eh. Ayan, pag naka-on lang siya, na parang naka-idle lang yung yung kotse, hindi siya naka-on. I mean, hindi naka-on yung engine, ang gulo. Ayan. So, sa likod naman, check natin. So, ayan. Same lang, sa likod, LED, tail light. Ayan. Walang difference. So, ayan yung details. So, yung hazard, left and right turn, ganyan din. Ayan, yung naka-on pag headlight. Pag tinapakan mo yung brake, mas giging solid yung color and then lilitaw yung guhit pataas. Kamukha nung hazard. So, ayan sa side niya, guys. So, let's check the engine. So, yung engine niya, same lang sila. 1.6, 9-speed automatic turbocharge. So, yun, gaya na sinabi ko sa mga previous video, ang dami nagkasabing underpower, ganito, ganyan. Pero hindi siya underpower, guys. Every time na nagre-release kami ng CR-V diesel, after 1 month o 6 months, natanong ko lagi yung client kung kumusta yung kotse nila, kung totoo ba yung underpower. Hindi daw siya, guys. So, hindi siya underpower. So, ayan yung details ng engine. Yan. Earth Trims technology, yan yung gamit ni Honda for lightweight materials, pero same quality, same power pa rin yung nakalagay dyan sa kotse na yan, para lang mas matipid sa gasolina kasi hindi mabigat yung hatakin niya. So yun lang, guys. Please don't forget to subscribe to my channel, and I promise that I will upload more videos, especially in 2019 na Civic and upcoming Brio na 2019 din. Thank you so much. Goodbye.